Ilan po ang anak ninyo, Bali, Nay? 3 po yung bunso. 3. 11. Ito pong biktima na inilapit ninyo po sa atin ay pang-ilan niyo po ito? Sunod po sa panganay, Ano po ang nangyari sa bata? At ilang taon na po itong batang ito ngayon? 16. Ginalaw po siya ng kuya niya. Tapos tinanong ko po yung bata kung totoo, umamin na po. Pati yung panganay, umamin na rin po. Ang kuya niya ay 19 years old, si Nene ay 16. Kailan daw po nangyari ito? Nalaman ko lang po nung itong March na 4 Itong lang March po. 4 lang. Pero ito ba ay nangyari nitong taon lang na ito o nakaraan na? Ayun po ang hindi ko alam kasi sinabi lang po sa akin, tsaka ko po nalaman. Okay. Kasi may nakakita po sa kanila. Tapos po, nung tinanong ko po yung bata, kung ano yung totoo, yun na po, umamin na po pati sa tatay niya. Ginalaw pala siya ng 8 years old pala. Sinabi niya na ginalaw siya ng tatay niya Opo. at ito ay nangyari nung siya ay 8 anyos pa lang? Opo. Opo ma, okay lang naman po ako basta ayoko na dito ma kasi pag andito si Papa nakauwi, pag nalalasing nanghihipo ma ayoko na dito. Please ma, matagal ko nang nararanasan yan pag andito si Papa. Ayoko na dito, baka sa susunod hindi lang hipo mangyayari sa akin ma kaya ayoko na. Ano pang ginawa sa'yo at siya lang ba or may iba pa? Sabi po ni Nene, siya lang po ma. Ayoko na dito. Baka, yun nga po, sa susunod. Hindi lang po hipo. Hindi mo lang alam ma, pero nasakal na ako niyan. Naaalala ko pa rin yung sinabi niya kay mama na subukan lang daw ni mama na kunin ako, papatayin daw niya si mama. Pero kahit gano'n, nagsusustento pa rin si mama. Mga 7.5 ako. Nung lumipat kami sa Butuan, mga 8 ako noon, nagsimula yung panghihipo hanggang sa nirape niya ako. Ang banta niya, pag nagsumbong daw ako, papatayin niya daw ako at magpapakamatay rin daw siya. Tiniis ko yon hanggang sa medyo malaki-laki na ako. Sinubukan kong magsumbong sa lola ko pero hindi naniwala kaya yon. Kahit panay ang tanong ni mama sa akin kung okay lang ba ako, hindi ko sinasabi ang sagot. Ang sagot ko lang po, opo. Nung 15 years old ako, hindi ko na kinaya, diring-diri na ako sa sarili ko, sa pambababoy ng sarili kong ama. Kaya nagsumbong ako, ko lang mama na hinihipuan ako ni Papa. Tapos may time pa na sinakal niya ako. Akala ko mamamatay na ako nung araw na yun eh. Pero hindi ko sinabing ginahasa ako kasi natakot ako na baka hindi maniwala si mama. Ang naiisip ko lang nun is gusto kong makaalis dito. Sa kuya ko naman, ganun pa rin yung banta niya, napapatayin ako tapos magbibigti siya. Natakot ako kasi trauma na ako sa tatay ko na baka walang maniwala sa akin. May nakakita kung anong ginagawa ng kapatid ko sa akin yung kapitbahay namin. At doon na ako nagsumbong kay mama sa lahat-lahat kasi napagod na ako. Itago pa yung karahasan ko. Ilang taon akong nanahimik at ito na siguro yung tamang oras para sabihin to. Kaya kung sakaling matutulungan niyo po ako, kami ng nanay ko na makuha yung hustisya, malaki po yung pasasalamat ko po sa inyo, Senator Raffy Tulfo. Sa totoo lang, tinakas niya po talaga yan. Tapos pinagbantaan niya ako. Nung una pa lang po, binugmog talaga niya ako. Tapos tinakas niya and sabi po niya, kapag magsumbong ka sa pulis, hawak ko ang alas, hindi ako magpapahuli ng buhay. Opo. Kasal ba kayo ng tatay? Hindi po. Okay, kinakasama mo lang siya. Opo. Itong pangahalay naman ng kuya, ito ba ay sa pamamagitan lamang ng paghawak, paghipo? Hindi po, talagang nahuli po talaga sila ng kapitbahay. Nahuli ng kapitbahay, saan? Sa bahay po namin. Sa paanong pagkakataon at sino ang nagsabi sa inyo nito? Yung pamangkin ko lang din po. Bali, nakachat ko lang din pero handa daw po siya magtestigo. Si Nene ay wala dito sa Maynila ngayon? Opo, Tama ako? wala po. Okay. Ikaw, Nay, kasi nandito ka sa Maynila, kasambahay ka, gaano katagal ka na nawala sa inyo? So lumaki itong mga batang ito na hindi ka kasama? Opo, talagang lumaki po talaga sila na hindi ako kasama. Okay. Ilang taon sila nung umalis ka? Yung babae ko, 1 taon pa lang yun. Kasi kailangan, lalo na single mom ako, kailangan ko Oo. rin sila buhay. Okay. At sila ay naiwan doon sa tatay nga. Tama ba? Dala-dala ko yung babae ko nung una dito. Mhm. Tapos nung bigla sila nagkita, yun na yung inano din niya, tinakas niya. Kasi masabi Ilang ko, taon siya? tinakas Ilang taon si Nene nung dinala nung tatay? 6.5. Ano ang ginawa sa'yo ng kuya mo? Ni-rape po. Kailan ito nangyari at ilang beses?
Marami na po eh. Nagsimula ito ng ilang taon ka kung maalala mo? Last year lang ba? 16 po. Nandyan ka sa kapatid ng mama mo, ne? Opo. Okay, so safe ka naman dyan. Okay? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman ginugulo ng tatay mo at saka ng kuya mo? Hindi na po. Ma'am Janice? Apo. Ma'am, Apo. i-refer po namin sa inyo itong si alias Nene for further evaluation po at saka assessment. At para matulungan po natin, para maghain po ng kaso laban sa kanyang kapatid mismo at sa tatay niya. Apo. Magko-coordinate din po tayo sa Women and Children's Protection Desk for the appropriate filing of charges para po matugunan itong nangyari kay Nene. So tutulungan natin na makauwi si nanay para makapiling niya ang anak ng si Nene para harapin, no? Iba rin lang ang lakas na mabibigay ng isang ina sa anak. Mas mabuti na nandito yung nanay para sa emotional support. Master Sergeant Devi, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po, attorney. Ma'am, ire-refer po namin sa inyo ang isang biktima ng pangahalay ng sarili niyang ama at kapatid. 16 years old po siya, but apparently, yung pong pangahalay ay nangyari even prior. So, before the age of as early as 8 years old, Shari. Asahan mo na safe ka ha. Huwag kang mag-alala. Maayos ang kalagayan mo dyan. Huwag kang matakot dahil ang kapulisan at ang Social Welfare Office ay iko-contact ka na dyan para masimulan na ang documentation. Mahalaga ang documentation. Sasamahan ka rin ng Social Welfare Officer natin at maaaring pati ni Master Sergeant Devi Manlod para ikaw ay ma-medico legal. Ano ang gusto mong sabihin sa mama mo, Ne? Ma, salamat ma kasi naniwala ka sa akin. Akala ko kasi hindi eh. Akala ko pareha ka lang nila. Salamat po. Ne, salamat rin at nagtiwala ka sa Wanted sa radyo. Ne, maselan ito kaya kailangan tibayan mo ang loob mo. Hanggat sa maaari mong maalala, ngayon pa lang mukhang maganda naman ang memory recall mo, isulat mo na. Ha? Kung ano ang naaalala mo, yung doon sa pinakauna na nangyari sa'yo, yung takot mo, gamitin mo yung pagsulat para mailabas mo ang saloobin mo. Tumigil ba muna si Nene? Hindi po. Kaya Hindi. po ako Okay. nagsikap kasi yun yung inspirasyon ko kasi napakatalinong bata na yan. Okay. At lakasan mo ang loob na. Tama ang ginawa mo. Wala kang dapat na ikatakot. Okay? Hindi ka dapat matakot sa pagbabanta ng kapatid mo at ng ama mo. Okay? Nandito ang mama mo, nandito ang Wanted sa radyo, may mukha ang tutulong sa'yo. Ang ating Social Welfare Officer na si Miss Janice at ang ating Women and Children's Protection Desk Investigador na si Ma'am Devi Manlod. Nay, anong gusto mong sabihin ngayon kay Nene? Strong ka lang. Nandito ako. Gawin ko lahat para sa iyo. Ito ba ang unang pagkakataon, Nay, na inamin ni Nene sa inyo yung pangyayari? Opo. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sinabi? Meron ba kayong pagdududa noon? Bakit panay ang tanong niyo sa kanya kung okay ba siya? Opo. Pero ayaw niya. Hinintay ko lang talaga yung galing mismo sa kanya eh. Siya pa rin yung pinaniwalaan ko. Ang pinagsumbungan ba ni Nene na lola ay yung nanay ng ama niya? Opo. Kailan mo sinabi sa lola mo ito? Ano na po ako noon eh, mga 10 or 11 na po. At anong sabi ng lola mo sa'yo? Dili daw ko magpataka og istorya. Huwag daw siyang kung ano-anong kwento ang ginagawa. Gipahilom ka lang. Opo. Kaya yun, hindi na ako nagsumbong ulit kasi natakot ako baka anong gawin sa akin. So, Master Sergeant Devi, mukhang meron po tayong witness Yes. for one particular count at the very least, isang insidente. Off the record po, off-air po, ibibigay namin sa inyo rin ang detalye nito. Sige po, attorney, para makuha na namin ng statement. Yes. Nay, tibayan niyo po ang loob ninyo, palakas po kayo kasi kakailanganin din yung lakas na yan para kay Nene, ha? Opo, salamat po. Oo. Salamat po, ma'am. Sasamahan po namin kayo, ma'am, na makapaghain po ng kaso, ma'am, ha? Salamat po. Magandang hapon, Ne. Maraming salamat sa tiwala mo kay Idol Raffy Tulfo at talagang nagpaabot ka ng iyong liham, no, kay Idol Raffy.
Salamat and nakikita naman namin napakatalino mong bata. Tatagan mo lang ang loob mo. Kayong dalawa ng mami mo. Tulungan mo din ang mami mo. Okay? Okay. Salamat, Ne. Opo. Salamat, Ne.